Hello, kamusta po? Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Alright, so tuloy lang natin yung part 1 tungkol doon sa tao na naghudas kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Doon sa unang diniscuss natin kaninang umaga or sa part 1, hindi ko alam na may part 1 at part 2 yan ha. Kasi lumilitaw doon na yung tao ho na naghudas ay isang senatorial candidate ngayon, re-electionist incumbent, no, na ang clue ay laging nakadikit kay dating Pangulong Duterte. Okay? Kumbaga, ito yung talagang pinagkakatiwalaan niya ng lubos. At ang isang clue na lumilitaw roon na ito nga ay si Bongo ay yung daw nagbulong, nag-whisper kay Duterte na, don't worry, it is safe to come home. Diba? Yun daw po. Ngayon, dito naman sa part 2 natin, si Bato de la Rosa naman ang pinaghihinalaan. Bakit kanyo? Meron ho kasing lumabas na isang interview niya at ang sabi nga po diyan ay may nagtip sa kanya nung araw na yon, nung pag-alis ni dating Pangulong Duterte, may nagtip sa kanya. So, ang ginawa niya ho ay tinawagan niya kaagad si dating Executive Secretary Medjaldea. Sinabi niya na merong pending warrant of arrest ng ICC at hindi na daw siya susunod ng Hong Kong. Kaya ho, ang nandun sa Hong Kong, si Bongo, si Marcoleta, at saka Robin Padilla yata yung isa. So, sabi ni Bato de la Rosa, I will stay here. Asikasuhin ko na lang yung petisyon natin. Kasi 'di ba nagpunta si Bato de la Rosa sa Korte Suprema at nagpetition sila na yung petition for certiorari and prohibition, ibig sabihin, hinihingi nila ang mabilisan no kagyat na kilos ng Korte Suprema na paboran no mag-issue ng parang TRO o ano sa pigilan yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na diretso sa paglipad no paghatid sa kanya sa the Netherlands. Yun ang gustong mangyari ng petition ni Bato de la Rosa. Okay. So sinasabi ng mga tao si Bato de la Rosa ay isang posible rin na malamang siya yung naghudas kay dating Pangulong Duterte. Sanggang dikit din siya nito. Nanumpa rin ito ng katapatan sa kanya. Diba? Na walang iwanan hanggang sa bitter days, bitter time. Walang iwanan. Pero kung mapapansin ninyo, ito hong si Senator Bato de la Rosa, the Puncher Boy, ay kinausap pala nito si Senate President Escudero. Na kung saan, hiningi niya na kapag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, huwag daw po siyang ibigay sa Interpol. Yari na. So, may binabanggit din doon sa part 1 natin, doon sa vlog, ay yung tungkol doon sa political survival. Diba? Political survival. Kumbaga, sabi nga, yung mga tao na nag-angat sa'yo, nagtatag sa'yo sa mataas na pedestal, ito din ang gigiba sa'yo. Diba? Ngayon, itong mga taong ito, they will rewrite the history by saying na I was just following orders blindly and it is about time to correct the mistakes I committed before. Ganon. I am not in favor of EG case. Ganon. I hate that. Mga ganyan-ganyan. Na dati, gina-justify nila yung mga naging ganong aksyon ni dating Pangulong Duterte. But at this point, hindi na po. Baliktad na. Ayaw na rin nila. Anti-EJK na rin sila. Pro-life na rin sila. Yun ang mga sasabihin na nila sa mga pagkakataong to. Okay? Kaya, isa rin po sa pinagtitignan talaga ng mga tao, yung si Senator Bato de la Rosa, ang nagpayo, nagbulong sa Pangulo, pwede namang over the phone, sabi ko nga sa part 1, kung nag-whisper, dapat binulong ito.
Pero po pwede rin naman po yung whisper, ibig sabihin, over the phone, then sinabi, kasi kapansin-pansin doon sinabi it is okay to come home. Di ba? Na safe, okay lang naman na umuwi kayo, bumalik ka rito, umuwi ka rito. No. Safe, walang mangyayari sa'yo, walang mag-aaresto sa'yo, still everything is under control. Yung mga tao sa itaas, they will protect you. They're not going to transfer you to the ICC. Mga ganong klaseng paasa. Di ba? Kaya sabi ko ako, mukhang masalimuot ito Di ba? Kasi dalawang tao na talagang sanggandikit ng dating Pangulong Duterte, tapos lumilitaw na isa po sa kanilang dalawa ang naghudas. Diba? At itong si Senator Bato de la Rosa rito sa part 2 natin, kung si Bongo sa part 1, ang kanyang current status ngayon sa latest survey ng False Asia, siya po ang nag-number 1. Diba? Tapos itong si Bato de la Rosa, isa ito sa mga senador na in the past few months na talagang nagkukumahog, kumbaga, nag-aalanganin na makapasok sa Magic 12. So talagang todo effort si Bato de la Rosa. And besides, sayang din naman, di ba? Yung kanyang mga pinaghirapan, naging general siya, ibig sabihin, okay siya sa kanyang performance. And then, nung naging presidente si Duterte, ito'y isang maikling bahagi lang naman ng kanyang panahon bilang police officer. Hanggang sa, yun na nga, inappoint siya ni Duterte na maging chief PNP or PNP chief. Di ba? Nung panahon nito. And apparently, yung kanilang programa na double barrel at saka yung yung Operation Tokhang na naging Operation Tokbang, puro patayan ang nangyari halos gabi-gabi, 'di ba? Ganun ang mababalitaan natin. Kaya ang taas ng crime rate ng time nila Ngayon, mapapaisip ka rin talaga na posible ngang ito si Bato de la Rosa ang tinutukoy doon sa vlog na yan na tinalakay natin dun sa part 1. Yung link ay makikita nyo dyan sa description. So, pwede ninyong balikan yun. Diba? Alam nyo, nakakalungkot din kung tutuusin. No? I-balance lang natin. Walang political color. Kung titignan ninyong maigi, nakakalungkot din. Diba? Nasa rurok na ng kapangyarihan, ng kasikatan, diba? Ng tagumpay si dating Pangulong Duterte. Tapos maraming mga kababayan natin na nagsasabi na we will protect you, yung ganyan. Samantalang mismo sa sarili niyang bakuran, may naghuhudas pala sa kanyang circle, sa kanyang inner circle. And besides, katakataka rin kasi yung kanyang asawa, si Hanilet, common law wife niya, nagsinungaling. Wala raw siyang tawag dito, passport. Pero galing ng Hong Kong. 'Di ba? Hindi siya willing samahan samantalang yung iba nga nagwawala talaga para lamang masamahan ang kanilang partner, 'di ba? O kaya yung kanilang asawa. 'Di ba? Ay nako. Kaya kayo bahala ho kayong mag-isip kasi kaming mga Marcos supporters, kaming mga pro-admin, hindi talaga namin iboboto si Bato de la Rosa. Pero kayo na mga DDS, mag-isip kayo kung isa sa dalawang ito nagawa nilang pagtaksilan si dating Pangulong Duterte. Nako. Baka si Sara, gano'n rin din nila. Alright? Para lang mailigtas yung sarili nila sa political downfall nila. Alright? What do you think, guys? So please don't hesitate to put your comments down below. Babasahin ko yan. See you.